welcome to Hudunit with Queen Nak, episode 2 ng ating podcast. Ayan, so, yes, as promised, ibabalik ko pa rin yung tarot reading natin. And sa mga bago, hi, welcome. So, since hindi nyo pa kung alam or paano yung pag-read natin, normally yung ginagawa ko before is one video per sign. So, I wanna know if you like, sa mga dating nanonood and sa mga bagong nanonood, if you like the old setup na isang video per sign or ganitong setup is okay with you. Parang same thing pa din, we will talk about general, love, money, and money, career, love, and general. Tatlo, di ba? Ulit-ulit ko lang. So, yan, same thing pa rin naman. We're just going to make it a little bit shorter kasi baka masyadong mahaba. Kasi 12 signs yung nakakapagod, literal. But, syempre, dahil dun ako nag-start, syempre hindi tayo pwedeng mawala sa tarot reading. And, yes, kape tayo. Iced coffee for the win. So, lagay lang natin sa gilid para hindi siya sagabal. And for our video today, para sa ating tarot reading, I will be using yung deck ng Morgan Greer, ni Bill Greer, and The Sacred Self-Care Oracle by Jill Pyle. Ayan, so, yes, normally what I do is, ayun nga, tarot reading in one card na oracle just for you to do what, or just for us to check kung anong gagawin natin for self-care, kasi self-care siya. Kung anong self-care na pwede natin gawin for November. Ayan. So, without further ado, again, yung lagi kong pinapaalala nung nagta-tarot card reading tayo, just get what resonates. Kunin nyo lang yung nag-resonate sa inyo. Yung hindi, just let it fly away. Ayan, okay? So, syempre, magsashuffle tayo ng card. Don't worry, na-cleanse na tong card na to. Now, hindi nyo nga lang na makikita kung paano ako madalas. Kasi dati, sa video ko, sinashuffle ko mismo. As in, cards lang yung nakikita ngayon. Nakikita nyo na yung mukha kong malaki. So, this is for Aries. Mag-start tayo sa Aries. This is for Aries na pinanganak ng March 21 to April 19. So, this is for Aries. Sun, Moon, and Rising. Anyways, habang nasa-shuffle tayo, ang Sun, Moon, and Rising, actually, nakukuha nyo yung Sun nyo, alam nyo na yan, yung kung kailan kayo pinanganak, kung kailan kayo, alam nyo na yung typically sign nyo. Moon and Rising, actually, nakakalculate kasi yan. Now, may isang website kung saan nyo siya pwedeng i-check kung ano yung rising sa moon nyo. And normally, kailangan ng date of birth, date of birth, and time of birth. Yun yung mga kailangan doon. And also, pwede ko na malagay sa description yung link ng website na yun. Now, sun is, that's who you are. Kung ano talaga yung sun nyo, kayo yan. Moon is how you feel, yung emotions nyo, and rising is normally how people see you. So, yun yung parang basic explanation niya. So, yes. So, let's go sa Aries. For Aries, ano ba yung general na mangyayari sa'yo this November? So, I have here 5 of Cups. Ayan, nakikita ba? 5 of Cups. Ngayon, sa mga may Aries, Sun, minsan kasi, siguro, ngayon, nakafocus lang kasi kayo sa sa mga mistakes, sa mga pangit na nangyari sa buhay nyo. Kaya siguro yung iba sa atin is hindi ganun kasaya ng November kasi we're checking or lagi tayong nakatingin sa problema. Lagi nating sinisisi na bakit ganito yung nangyayari sa akin, bakit hindi ako tulad ni ate na super successful, bakit ganito, parang puro fail. Actually, ang sinasabi din kasi ni 5 of Cups is you have to check
yung reason behind it. Baka nangyayari lang yung failure na yun kasi nga may hindi ka pinapansin or meron kang hindi ginagawa para maging successful yung isang project mo. So, let's say sa work. Kunyari lang sa work. Nakakainis, 'di ba? Kasi yung stats ko laging bagsak. Kasi baka hindi ka pumapasok. Kasi baka may mga bagay-bagay na hindi ka sinusunod, kaya hindi ka umaangat. O, kunyari, yung mga nagbebenta ng insurance. Wala akong mabentang insurance. Baka kasi hindi ka, alam mo yun, hindi mo ginagawa yung pag-market ng insurance mo. You're not targeting the right person na kung tutusin, meron ka palang mga friends dito na mas na kailangan nila yung help mo, pero hindi mo sila pinapansin. Baka need mong pansinin itong mga kaibigan mo na hindi mo feel na wala sa isip mo na kailangan nila. Yung pala, naghahanap sila ng magaling na advisor. Parang ganyan. Sa mga nasa ibang bansa, mga ating OFW, baka iniisip mo na, napapagod na ako dito, I'm so tired, puro namimiss ko na yung pamilya ko, ganyan. You have to think din na, bakit mo ba yan ginagawa in the first place? Kasi napapagod ka, oo, but may nabubuhay mo yung family mo. Parang ganyan. You have to check the reasons behind it. Wag lang yung puro Three of Hearts. Wag lang puro sama ng loob, wag lang puro ano yung iniisip mo. You have to think then kung bakit nangyayari itong mga bagay na to. So you have to reflect then, self-reflect ganyan. So Three of Hearts kasama dito sa general. Hindi naman siya nakaganyan. So nakabaliktad siya. Now, sabi diyan, puro heartbreak. Pero for general, kung ano man yung parang love life yung problema ni Aries. So, ayun. Basta you have to self-reflect, sabi niya. Kasi kung ano man yung nag-break ng heart mo, mawawala yan. Ano mo yung mag-heal ka this November kapag you're going to think and self-reflect. Sabi niya ganun. Pag-isipan mo mga bagay-bagay, hindi siya, yung mga problema na yung nangyayari kasi baka may ginagawa kang mali or may mga hindi ka pinapansin na kumakalabit na sa likod mo, hindi mo pinapansin. So, yun. So, sa love life naman, I have Page of Cups. Ayan. So, sa love life mo, may Page of Cups tayo. Yan, ibig sabihin yan. So, pagdating sa love life, sabi niya, if you are in a relationship, something new or something exciting na mangyayari yan sa relationship nyo ng partner mo. But if you are, let's say, single, medyo it's either makahanap ka ng someone para sa'yo or not. Hindi ko sinasabi na na yung matagalan, no. Siguro if you're single, you will find someone na medyo magpapatibok ng puso mo, but not literally I'm saying na permanent partner to someone who's going to make your heart jump, ganyan, your emotions jump, happy and excited. And siguro may makaka-fling ka kasi nga long weekend, baka yung iba sa inyo magbabakasyon kung saan, may ma-meet kayo kung saan. So, yun. Medyo, with relationship, colorful. So, walang relationship, exciting ang November nyo. And, I have here, Ten of Pentacles, which is yun nga, medyo happy ang feelings of heart nyo ngayon. Yung mga single or hindi, it's a happy card. Ayan, happy siya. Nice. Ay, ano ba yan? Nagsilaglagan na. And sa career naman, let's see. This is for Aries. Tignan natin yung career ng Aries. High Priestess. So, High Priestess. November. Ito na yung mga time kasi na may mga taong ang daming plano. Kasi, syempre, magpapasko. Ito yung panahon na ang dami-daming gusto mag-resign sa trabaho kasi nga, pag nakuha ang 13-month, mga ganyan. Pero, whatever you do sa career mo, kung ano yung naisip mo sa career mo,
yung kutob mo, sabi nga nila, High Priestess kasi normally is kutob. So, kung kutob mo, maganda pa rin ang takbo nitong karir mo, go. Kung ano yung pinaplano mo, go. Kung sa tingin mo, parang hindi na siya worth it, then yun, if you think it's time to let go, then yan na yung sign. Kung ano yung nasa kutob mo, sundin mo, sabi ng High Priestess. And, I have 7 of, ba yan? Nagliliparan yung card natin. 7 of Swords. Ayan. Pero syempre, kung aalis ka, sabi lang nila, kung aalis ka dyan sa work mo, kasi mukhang aalis ka. Kung magre-resign ka dyan sa work mo, uwi ka ng Pilipinas, or magre-resign ka, lilipat ka sa ibang company, sabi nung just get, kasi siya, parang you're getting something. So, yun nga, it's either, hindi ka basta-bastang aalis kasi nang wala kang plano. I think napagplanuhan mo na yan lahat sa mga may Aries, Sun, Moon, and Rising. Napagplanuhan nyo na yung pag-alis nyo dyan sa work nyo. Aalis kayo sa work nyo eh. Ayun. Again, kung nag-resonate sa inyo, go. Pero pag hindi, don't. Kung aalis kayo, siguraduhin nyo na may makukuha kayo na planado. Na may plano kayo na ipapalit. Magagamit nyo yung skills nyo from the past work nyo sa bago. Kung gusto nyong magpahinga muna, at least dapat may ipon kayo. Yun yung sinasabi ni 7 of Swords, na meron kayong something to keep before leaving your work. Okay? And ano ba yung mga magandang gawin, or ano ba yung pwedeng self-care na pwede mong gawin this November? So, para sa mga may Aries, Sun, Moon, and Rising, ang iyong self-care card is beauty ritual. Self-care. Kasi self-care, beauty ritual, kasi mukhang, 'di ba sabi ko nga yung love life parang exciting. If ever you're in a relationship or single, mukhang exciting ang love life nyo. So, you need to magpa-parlor, magpa-salon, girls, paspa kayo, ayan, sa boys, pagupit siguro kayo, ganyan, mag-ahit, ganyan. Pero 'di ba no shave November. Pero baka yun nga, pwede din kasi sa lalaki, kung no shave November, maybe this is the time na alam niyo, maiba naman yung itsura nyo, kaya magpapahaba kayo. But ever though magpapahaba kayo ng mga beard nyo, ng mga bigote, balbas nyo, make sure na pleasant or maganda pa rin kayong tignan, or okay pa rin kayong tignan. Ayan, so, yan ang para sa ating may Aries, Sun, Moon, and Rising. Diba? Now, move naman tayo sa may Taurus sign, na ang birthday is April 20 to May 20. Tama ba? 20 to May 20. Naano ko na yung date ko. So, yun. Taurus, Sun, Moon, and Rising. Ayan. Tignan natin ang inyong general. Ayan. So, i-ano lang natin to. Rinig nyo yun. Ayan. Okay. Tignan natin. Ay, ganun din. Ulit, general. Same kayo ni Aries na you have to check, ano to? 5 of Cups. You have to i-check nyo yung mga, hindi ko lang nakikita dito sa part na to. So, i-check nyo yung mga bagay-bagay na wag lang kayong titingin sa mga problema nyo sa harapan. Tignan nyo kung yung reason kung bakit kayo nagkakaproblema. Tignan nyo yung reason kung baka alam yun, wag puro problema yung tignan nyo yung bakit pa ako binibigyan ng challenge na ganito, baka may something na pwede akong matutunan, mga ganyang bagay, kaya ako ganitong problema. And I also have here the Strength card. Sabi ng mga card para sa mga may Taurus signs, tibayan nyo lang yung loob nyo. Kailangan nyo maging matapang. Kailangan nyo kayanin kung ano yung pinoproblema nyo ngayon. Kasi, puro problema man yung nasa harapan nyo, may maganda at maganda pa rin na mangyayari sa inyo. So, kailangan nyo lang ng strength this month. And, again, nagkakaproblema tayo because there is something na may ginagawa tayo na hindi dapat. So, i-check nyo yung mga ganung bagay. So, let's check naman ang inyong love life. Inyong death.
Ayan. It doesn't mean na may mamamatay. No, no. It means na you've been in a long, alam mo, parang feeling ko, nasaktan ka, ng mga may Taurus. Nasaktan ka, na heartbroken kayo this past. And since mag-undas na rin, November 2 ko yata ito mapopost, or November 3, basta Thursday. Since nag-undas na rin, ayun, binaon mo na rin yung sakit na naramdaman mo sa sementeryo. So, meaning nito, may mga, yung mga sakit na naramdaman mo before is wala na. Ihuhukay na sino ba to? Basta yan. Kalimutan ko yung term niya. And then, magkakaroon ka ng maganda, mabulaklak. Kasi parang ano yan eh, yung card na yan is, bad things, yung mga bad things, matatapos na. And mag-grow na may maganda nang mangyayari sa love life mo. Bubunga na yung mga tears mo, ganyan. So, kung pangit yung love life mo nitong nakaraan, ibinaon mo na, and right now, bumubunga na yung, not bumubunga, parang magkakaroon na ng bunga, or let's say, matatapos na yung problema mo, and everything will be fine, sabi ni, kasi, may darating, Knight of Cups is actually parang love interest. Tutulungan ka niya mag-move on, kaya siguro maililibing na yung sakit sa puso mo, kasi may darating to help you heal, to help you move on. But again, si Knight of Cups, medyo mabilis yan eh. Hindi siya masasabi na long term, hindi siya masasabi na permanent. Parang pares ka ni Aries. Yun, hindi siya ganun ka-permanent. But still, the good thing about this is, may someone na darating para sa'yo that will make you happy. This is for, etong reading ng love na to is para sa mga heartbroken na single, na may darating para sa inyo. Career is, I have 6 of coins or 6 of pentacles. Ayan. Ibig sabihin nito, magiging, ano kayo eh, kayo yung tipo ng taong, breadwinner ka ba? Charot. Hindi, ano yan. Ito yung generous kayo in a way, kasi may mga, pera kayo eh. May pera kayong natatanggap every month. And, 6 of pentacles kasi is give and take. So, you're getting some, you're giving some. So, maganda yung takbo ng money sa inyo. It's good. You're working hard. They're paying you nice. If you're working hard, babayaran ka nila ng husto. Ganun. So, positive yan when it comes to money. Oh, and I have here Ace of Swords. Ibig sabihin dito, magkakaroon ka ng mga bagong ideas kung saan mo gagamitin siguro yung money mo. It can be business. Oh, wait lang. Ayan, sorry. May dumating na parcel. Diba? So, asan na ba ako? So, ayun nga. Ace of Swords, para yan sa money. Ibig sabihin, may mga bago. May mga bago kang kukuhanan. Or may mga bago kang ideas to get a new, kung saan ka pwedeng kumuha ng pera. Ayan. New ideas, mga bagong plano. May isip ka na brilliant idea para sa income. In fairness, ang ano ng money sa'yo, November, magaan ng pasok at labas ng pera sa'yo. Ayan. So, parang wala siyang masyadong savings ngayong November, kasi sabi nga dito, kung ano yung kukunin mo, ilalabas mo din. So, not more on gastos, kasi pwedeng more on gastos, kasi nga meron kang perang natatanggap. But the thing here is, sa maganda siya napupunta. Kasi Ace of Swords eh. And, hiningal ako dun. And of course, for your self-care, I have here,
burning bowl ritual. So, siguro you're into manifesting things as of the moment and may mga gusto kayong i-manifest na mga bagay-bagay. Burning bowl ritual. Ito kasi yung normally, kung I'm not sure if you know what ritual is. Ito yung bowl. Diba, may bowl. Normally, kung manifest kayo ng money, kung mag-manifest kayo ng money ha, ito yung bowl. Halagyan nyo siya ng paper. Yung paper nyo, susulat nyo dun yung wish nyo. Pero dapat yung wish nyo na yun, turo pa tayo ng ritual. So, normally, bowl. Tapos meron kang paper. Sa may paper, isusulat mo yung pangalan mo. Kunyari, Queen Nak. Ayan, complete name, may apelido. And then, isusulat mo doon, kunyari gusto mong yumaman. Ang ilalagay mo doon, huwag ilalagay na gusto kong yumaman, hindi. Lagay mo doon, I am rich. I am so happy that I am super rich right now, mga ganyan. And then, I am happy that I am healthy, mga ganyan bagay. Tapos, yung paper na yun, ifo-fold mo ng papunta sa'yo. So, yan. 1. Lagay mo, 2. Parang kunyari ito. Kunyari ito yung paper. Ito yung paper. Sinulatan mo na. Fold mo siya ng ganyan. Dapat laging papunta sa'yo. Ayan. Tapos babalik. Gaganyan mo siya. Pa sa'yo. Ayan. Hanggang sa kung 2 or 3, pwede na yan. And then, may pang sindi ka. You just burn it there. Na, hintayin mong ma-burn. Yung iba naman, ginagawa nila sa dahon ng laurel na hindi yung walang sira na dahon ng laurel, doon sila magsusulat gamit ng pentel pen. Money, health, abundance, as yun isusunugin dun sa bowl. And then hintayin mo hanggang maging abo na lang siya. Pag naging abo na siya, i-ano nyo na lang sa air. Ayan, di ba? Meron pa tayong ritual eme. Ayun. So that is for our Taurus sun, moon and rising. Ayan. So, next naman natin ay ang Gemini. May 20... Piling ko ano to? May 21 to June 21. Parang mali yung date ko, no? Pero ayun. Ito naman sa mga may Gemini sun, moon and rising. Hindi ko kasi memorize yung mga date of birth. Sorry po. So, yun. So, Gemini. Ito naman sa mga may Gemini sun, moon and rising. I-ano ko lang. Kaloka. Umorder kasi ako. Dumating. Pagod tuloy ako. Hiningal ang lola nyo. So, this is for Gemini. Sun, moon, and rising. Wait lang po. I-shuffle ko lang. Gemini, sun, moon, and rising. Okay. So, Gemini, general. Ito yung general nyo. Uy, Page of Cups. Something exciting, something new, something that will bring happiness in your life. So, November can be full of joy. Parang ano siya, bringing out the kid in you. So, may mga bagong saya, emosyon na darating na positive naman. So, something new will happen ngayong November sa mga may Gemini, Sun, Moon, and Rising that will make you happy and also parang pera to. This is actually how you will spend whatever yung mga dapat nyong i-spend. Something na siguro may bibiling kayong bago sa Gemini. Kasi yung kung ano to, pinag-isipan nyo to ng matagal eh. Na kung ano tong bagay na to, napagplanuhan nyo, pinag-ipunan nyo, hindi siya yung gastos na I deserve this kape everyday. Hindi eh. Something na you really deserve, may pagagastosan kayo na talagang sobrang deserve nyo ngayong November. Although, sabihin natin, hindi nyo naman birthday, pero deserve nyo to. You think na super deserve nyo to, kailangan nyo to. Eh, napag-ipunan nyo to ng bonggang-bongga. Bagong phone ba to? Kasi lumabas na yung 15 ng iPhone.
Ayan, pero something that will make you happy, bagay that will make you happy. Or bagong pwede ring bagong hobby. Pero gagastosan nyo kasi ito eh. Hindi siya yung hindi nyo, maglalabas kasi kayo ng pera dyan. So, general pa lang yan ha. So, wala pa tayo sa money reading. Punta tayo sa love reading. Queen of Swords. Uy, puro queen. Wow. Queen of Swords. Ayan, para hindi nyo nakita. Queen of, Swords. Heto, si Queen of Swords, even though love yan, ito yung, alam nyo kung paano mag-isip yung nanay. Ganyan. Etong love na to, parang, kailangan yung pag-isipan ng matindi. Gagamitin nyo yung utak with the heart. Ito yung, ang mga motherly love kasi, lalo na swords yan, is, alam nyo yun, yung nag-iisip talaga sila kung paano nila ipapakita in a way yung love nila sa isang tao using heart and mind. So, this time, sa love life mo, mukhang kailangan mong gamitin yung utak mo with the heart pa rin naman. Huwag masyadong and Knight of Pentacles as well. Okay. So, you're thinking, mapababae yung mapalalaki, na parang you're thinking about things sa relationship mo. Pwede natin siyang i-connect dun sa general, na, kasi utak daw eh, for someone, na baka yung gagastusin mo na to is para dito sa partner mo, which is, actually, yung partner ko, Gemini siya, and he's talking about giving me something na deserve ko. Pwedeng ganun, diba? Sobrang card reading ata to ng asawa ko. So, ayun. Pwedeng iano natin na yung bibilhin mo ngayong November is for your partner. Pwedeng gano'n, na pag-isipan nyo na mabuti to, na kailangan nyo to, na deserve nyo to, kasi nagamitan nyo to ng utak. And this involves your partner. Mukhang may bibilhin ka sa partner mo. Money. Naka-reverse. So, ibig sabihin nito, since reverse naman si Eight of Swords, is nakita nyo na eh. Alam nyo na may pera kayo. Alam nyo na ito na siya. Alam nyo kung saan nyo kukunin yung pera nyo. Alam nyo kung saan nyo kukunin yung ibibili nyo sa partner nyo. Oh my God. May bibiling kayong bago na mahal. Nasa sense ko lang sa mga may Gemini signs. Tapos, ayan, merong 3 of Cups, which is, magse-celebrate kayo actually. Oh my God. Alam mo, sa akin nag-resonate to. Hindi ako Gemini, pero nag-resonate to sa akin kasi nga, nag-usap lang kami ng husband ko about sa bibilhin niya for me. Which is, hindi lang naman ako yung mga kagamit, pati naman siya, gagamitin namin. And, celebration talaga. And, kailangan din namin ng help ng friends para ma-set up to. Ayan, kailangan niya ng tao para ma-set up yung bibilhin niya for me. And, since money nga to, syempre kailangan mo ng money. So, tong money na to is from a group of people, which is sa work niya. Yun lang yung naisip ko, which is, syempre sa work niya. And, ba't ganun? Parang sa akin nag-resonate yung Gemini. And for the self-care naman, para sa mga may Gemini, Sun, Moon, and Rising, dalawa pa yung nakuha ko. So, plan a vacation. Sa mga may Gemini dyan, kailangan nyo daw magbakasyon. And you need to sing. Mag-karaoke kayo, kailangan nyo. Kung hindi nyo kaya mag-vacation kasi tapos na ang long weekend, ay meron pa naman, 3 day. Meron pa naman kasi Thursday yung pag-post ko nito, so meron pa kayong Friday, Saturday, Sunday.
Friday, Saturday, 3 days. May 3 days pa para short vacation, staycation, tapos kumanta daw kayo, mag-sing along, mag-karaoke kayo. Ayan, basta anything that is about singing or vacation, go sa mga may Gemini, Sun, Moon, and Rising. O, diba, ang bilis ng pagkuha natin ng card. So, punta naman tayo sa Cancer, Sun, Moon, and Rising. So, sa mga Cancer, tingnan natin kung ano ang general ng Cancer. Ayan, nakatingin ako doon, andito yung camera ko, sorry. So, Cancer. Ano kasi yung signs? Kaya, sorry. So, Cancer. Para wala tayong ma-skip. Ayun, ako nilagay na signs doon sa harapan ko. Pakita ko sa inyo mamaya. So, Cancer. Uy. I have your Knight of Rods. Or sword, or wands. So, more on action tayo. More on action ang mga may Cancer, Sun, Moon, and Rising for this month. Ma-action ang Cancer natin ngayong November. And also, teka, may naisip ako hindi ko lang makonect. Wait lang. More on action. Tignan mo naman, naka-ano siya. Ready to fight. Ready to fight kasi yung itsura niya. More on action. Ready to battle. And I have here Ace of Cups. Ayan. So, ano siya? Parang you are ready for the next chapter sa buhay mo. Ace is actually beginning, bago. So, you are ready to face the battle ngayong November. Maybe may mga problems kayo before na hindi nyo hinaharap. Ngayon, you are ready to fight this. It's like a new beginning. Let's fight for a new beginning. Let's fight for a change. Ayan. That will make you happy. Ayaw mo na yung masyado kang sad boy, sad girl. So, parang this time, gusto mo maging happy naman. So, ayan. Short lang yung general nyo. Sa love, I have here Six of Swords. Parang may babalikan kayong something. Babalik siguro kayo sa past, maybe. Kasi you're ready to fight kung ano yung mga problema mo noon na hindi mo matapos-tapos at hindi mo pinapansin nung panahon, and this time napag-isipan mo na it's time to fight for it. And I have Knight of Pentacles. Puro Knight naman din to. Parang actually may if connected siya sa generally, something na alam mo, parang meron kang hindi pinapansin na problem. Tapos, ito yung time na kailangan mo na siyang harapin, or else, 'di ba, magiging down ka na lang, magiging sad boy, sad girl ka na lang forever. Kapag hindi mo siya pinansin. And I see na kailangan actually involved din to ng pera. It says na kasi pagka ang Four of Swords, ganyan, sabi magpahinga ka. Pero this time, gumising ka na daw. Hoy, gising-gising na. Hindi pwedeng hindi mo pinapansin. Kasi pwedeng may problema ka sa kung kunyari pera. Tapos, hindi mo pinapansin, nauubos na yung pera mo, pati yung love life mo, nagkakaproblema na dahil dyan. Kaya sabi, hoy, gumising ka na, magtrabaho ka. 'Di ba? Baka masyado kang nadidepress. Para sa mga may cancer signs, baka depressed kayo this past months, and this time kailangan nyo nang bumangon, maging fighter na kayo. And I have here parang saktong-sakto siya, Devil.
Tigil nyo na ang pagiging lazy nyo. Sabi, wag din na kayong masyadong, kayong kumapit sa patalim. Diba? Wag kakapit sa patalim. Sabi niya pagdating sa funds, if ever man, sabi dito sa money, kung kailangan nyo ng money at lagi kayong nakakapit sa patalim dati, this time wag na daw. Gumising ka, bumangon ka, magbago ka. Hindi lang yan yung pwedeng kuhanan ng pera. Hindi lang sa kung patalim ka kumukuha ng money. You have to change. Kailangan mong palitan yan, sabi. Maghanap buhay ka ng maayos para lang yung buhay mo maging maayos. Diba? Parang, if nagdi-deal ka, kunyari if your business, kunyari lang is dealing ng mga bawal, scam, sugal, you have to stop. Kasi it's affecting you, affecting everyone around you. Kung if you're in a relationship, it's affecting your relationship as well. Kaya sabi ni General reading nyo, fight for the best. Fight for something new. Sabi ko nga, kailangan mo nang magbago. Yun din ang sabi ni Ace of Cups sa General nyo, pagbabago. Ay, Cancer. Kailangan nyo magbago. And ang card natin is watch a movie for this November. You have to watch a movie. Ibig sabihin, mag-chill kayo bago nyo isipin lahat ng mga plano nyo. Manood kayo ng movie. Movie na something that make you siguro happy. Huwag kayong masyadong manood ng movie na lalo kayong malululong kung saan. Okay? Watch something new. Bago naman. Hindi yung puro kung ano man yung pinapanood nyo, baguhin nyo ng something positive, motivational, ganyan. Diyos ko, Cancer. I'm so sorry, but the sad boy and sad girl for this month is kailangang maging happy. Maging happy kayo. And let's go naman sa mga may Leo, Sun, Moon, and Rising. July 23 to August 22. Ayan. Hindi ko sure kung tama yung mga birthday. Pero kinapi-paste ko lang kasi yung birthday. So, hindi ako 100% sure. Nawawala ko kasi yung yung ginawa ko before ng mga birthdays. Hindi ko masyadong sure. Pero ayun, this is for the Leo signs. So, sa mga may Leo signs, nakaloka tong episode na to. Kung ano-anong chismis, charot. Feeling ko, may mga kilala kasi ako ng each signs. Pero hindi ko alam kung magre-resonate sa kanila to. So, Leo. Six of Swords. So, something na may iiwan ka. Aalis ka, meron kayong iiwan. Meaning, this is actually positive. Meron kang iiwan. Aalis ka dahil Four of Swords. Ayaw mo na ng ginagawa mo. Bored ka na sa bored ka na. Kaya you have to move. I don't know kung anong klaseng move to. Move ng town, move ng work, move ng kung ano, but something move, aalis ka kung ano yung ginagawa mo ngayon kasi nabobored ka na. Feeling mo napaka stagnant na kasi that's the reason why you're leaving. Sa love life mo, bongga siya. Empress is meaning malusog yung love life mo. It's nice, it's okay. If ever na you are, let's say, in a relationship, happy yung relationship na yan. If you're single naman, you're still happy kasi nga may mga family ka, friends, marami ka dyan. And if you want to be in a relationship, pwede. But I'm seeing here that you are contented man. Kung ano yung love life mo ngayon, contented ka. Ay, ano ba yung,
contented ka kasi nga you feel that you are loved even though you are single. With relationship o hindi, you feel loved. Ayan. And I have here Four of Swords na Four of Swords. Four of Pentacles na naka-reverse. Ibig sabihin yan, alam mo yun, yung overflowing yung love na natatanggap nyo. Overflowing yung pagmamahal na natatanggap nyo sa kung sino man. So, when it comes to love life, everything is actually okay sa mga may Leo, Sun, Moon, and Rising. And, of course, sa money naman, you're leaving kasi nga, you're going to start something new. Kalain mo yun. May bago. When it comes to money, aalis kayo ng pwedeng aalis kayo sa kung saan na kayo nag-work ngayon, pwedeng aalis kayo ng bansa, pwedeng aalis kayo ng kung saan, but this involves money. It involves money. Yung pag-alis nyo. And, feeling ko, since may tubig siya, magbabarko ba kayo? And I have here 5 of sword. Ayun, may kukunin, aalis kayo eh. And I see here na hindi kayo basta aalis ng walang reason. So, I think here, the reason kung bakit kayo aalis, ayun nga, kasi something about nag-involve ng money. And huwag kayong mag-alala kasi kung if ever na ikaw lang ang aalis, people will support you, people will still love you, kung ano man yung plano mo na yon. Lahat ng tao nakasuporta sa'yo. So, yung pag-alis mo na yan, nakasuporta lahat ng tao. And something about medyo yung pag-alis mo siguro medyo emotional kasi baka may iiwan ka na love life, pero don't worry, sabi niya kasi everything is actually okay when it comes to love. Medyo siguro yung pag-alis mo na yan is malungkot, but for the good of everyone. Yun ang sabi ng card mo. For the good of everyone naman. Baka may bago kang work sa malayo. Or something involves money, yung pag-alis mo. And of course, for this November, sound healing. You have to, hindi lang to yung sound healing na makikinig kayo ng mga kung anong sounds ng kailangan nyo ng mga Tibetan, ganyan. Hindi naman. Sound healing means you have to listen to music that makes you happy, makes you masaya. Huwag kayong makikinig ng mga yung pag-alis mo na yun kasi masyadong emotional yung pag-alis mo. Kaya huwag kang makikinig ng mga music na malungkot. Diba? Huwag kang makikinig ng music na nakakaiyak. Makinig ka ng music na happy. Makinig ka ng music na that will make you happy. Huwag ka makikinig na malulungkot na music, Leo. Para sa'yo to. Para hindi ka mahirapan dyan sa pag-alis mo. Nahihirapan ka na ngang umalis kasi nga, 'di ba? Parang you're leaving someone behind. Pero huwag ka mag-alala. Just listen to happy music. Okay? And this is for Virgo naman tayo. Ang bilis naman ng ang bilis ng reading natin. Tapos hindi pala naka-record, no? Oh my goodness. Okay, so this is for the Virgo, Sun, Moon, and Rising. Inaano ko lang, shuffle. Virgo. Sneaky, sneaky. 7 of Swords. Parang may gagawin ka something ngayong November na something sneaky. Wait lang. 2 of Cups. Niloloko mo ba ang partner mo? Ayoko mag-isip. So, Virgo.
Or are you planning something nice para sa partner mo? Wait, ko lang ang isang card kasi na ano ko na naiintriga ako. Ayun. Hermit. This is like parang papaka-hermit ka ngayong buwan. But the reason why magpapaka-hermit ka is because of the relationship that you have. Niloko ka ba? Hindi ko masabi kung ikaw o siya. There's something sneaky about a relationship na will make you go hermit mode. Ayun, hermit mode. Love life. 7 of Pentacles. It's about, sabi dyan is, makukuha mo na yung mga pinaghirapan mo. Mag-grow na kung yung mga tinanim mo is makukuha mo na. Kaya may kukunin ka. Pwedeng ganun. Ang gulo ng Virgo. Naguguluhan ako. Hindi ko alam bakit. Justice. You're just doing this kasi ito yung tama. OMG. Ano parang naisip ko dyan na you're leaving dahil sa love life na to and gusto mo magpaka-hermit mode kasi nga may mga bagay-bagay dito sa relationship nyo na hindi maganda and you think that leaving and getting something from them is dapat lang sa relationship na to. Kuha pa ako isa. Kasi na-intriga ako dito sa star. Meron tayong star. Nakakonect ko siya, pero parang hindi ko lang masabi kung sa'yo or nangyayari to kasi or mangyayari to sa'yo na ikaw yung main character or yung partner mo yung main character. But something in that relationship is not. Hindi healthy tong relationship na to. Magulo. Something sneaky na this will happen because ito yung dapat na mangyari. And ano masay, parang ang pangit nang nangyari sa relationship na to. And when it comes to financial naman, I have here 8 of Cups. You're leaving something as well. Aalis ka dyan sa kung saan ka kumukuha ng money, kung saan ka kumukuha ng pera, yung career mo, aalis ka dyan. Kasi I have here 7 of wands or rod. So you're aalis ka for your own good. Ay, aalis ka for your para sa'yo. Wait lang. Kasi may naisip ako na hindi ko maano, pero kuha lang tayo ng isa pang card. Well, actually, this is good for you. Maganda tong decision mo na to. It's yung decision mo na to or itong card reading mo is about this relationship na maybe it's super toxic na hindi na ganun kaganda yung nangyayari dito sa relationship na to para sa mga may Virgo signs na you really have to let go. You really have na hindi pwedeng aalis ka ng ganun-ganun lang, but dapat aalis ka ng alam mo yun, pag aalis ka dapat may makukuha ka.
Kasi that's the right thing na dapat mangyari. Hindi pwedeng niloko ka na, tapos wala ka pang kukunin from them, lugi. Lugi na, nalugi pa, hindi. Hindi ka papalugi. And I think, yun nga, aalis ka. And that is the right thing, sabi ni Sun. Oh, I have here beauty ritual. Magpaganda ka daw. Mag-relax ka. I just wanna get one more. Don't think about anything. Magpaganda ka. Magpapogi ka. Diba? Take care of your health and alone time. Kailangan mo daw ng alone time. Oh my God. Parang connected yung card mo from general to love and career. Well, Virgo, na-surprise ako. Sinurprise mo naman ako sa chika ng buhay mo. Ayan, so kuha tayo ng card. Kunin natin itong card na to. Nakakaloka si Virgo. Oh my God, kape muna tayo. Anyways, gawa ko pala itong baso ko. Cute ba? Pag hindi, okay. Pag yes, thank you. Okay. So, tapos na tayo sa Virgo. Ngayon, lipat tayo kay Libra. Naloka ako sa card ni Virgo. So, Libra. Sa Libra naman tayo. I-shuffle natin ng Wonderful. Wonderful. Ayan. Narinig niyo pa yung pag-shuffle ko. No? Libra. Pahingi ako ng card ni Libra. Ayun. Tatlo. Hulog. So, general. Meron tayong strength. Ngayong November, kailangan mo daw ng tapang. Tapangan mo kasi mukhang something will break your heart. Mukhang na aalis ka. Oh my God, tapangan mo daw, Libra. That's the general reading for you. You need to be strong ngayong buwan na to kasi something will break your heart that will, na kailangan mong umalis. Excuse me. Libra, tapangan mo. Sorry. Hindi ako natatawa kasi kailangan mo maging matapang. Natatawa ako kasi para siyang warning na kayanin mo kahit anong mangyari ngayong November, Libra. Dapat kayanin. Yun ang kanyang message at kailangan mong umalis. Kailangan mong umalis. Love life. 10 swords. Sinasaksak ka na kasi paharap ng partner mo. Pero, ewan ko ba't ka nagpapakatanga. Sabi ng love life mo. Nasaksak ka na, girl. Diyos ko, niloloko ka na paharap, patalikod. Girl, boy, ay naku. 10 of Pentacles, tapos naka-reverse. Yung totoo. Ang sakit. Ang sakit ng love life mo, Libra. Sumasakit yung puso ko sa'yo. Hoy, gising ka na. Gumising ka. Yung sinasabi ng card sa'yo. Siniloko ka na paharap eh. Sinasaksak ka na ng paharap at patalikod. Uy. Libra. Anong plano mo?
Career, justice, meron tayo dito yung justice. Which is tama lang, makukuha mo yung mga tama and uy, ang malas mo sa love life. Pero, ang swerte mo sa pera. Girl, marami kang pera. Kuya, marami kang pera. Ate, marami kang pera. Ba't ka nagtsatsaga dyan sa love life mo? Ay, pala, hindi ko pinakita itong 9 of Pentacles. Ang dami mong pera. Bakit ka nagtsatsaga dyan sa taong niloloko ka? Oh my God. Uy, bangon. Nakakaloka ka. Tapangan mo. Kaya mong wala sila. Kaya mong buhayin sarili mo eh. Nakakaloka ka, Libra. Nakaka-stress ka. Pero at least may pera ka. Diba? At least marami kang pera. And, ang gagawin mo ngayong buwan. Connect with your womb. Ito, kunyari, if lalaki ka, dahil wala ka namang matres, wala ka namang womb. Matres ba is womb? Basta ganun. Kung lalaki ka, kausapin mo yung nanay mo. Baka kailangan mo ng advice from her. Kung babae ka naman, alagaan mo yung sarili mo. Parang something about, not typically tignan mo at baka buntis ka, no, sa mga babae. Hindi. You have to take care of, somewhere here, sa iyong womb, sa iyong para everything is okay. Baka kailangan mo magpa-check up, lalo na sa mga babae. Baka kailangan mo magpa-check up. Diba? Para lang, let's see if it's okay. So, boys, you have to talk to your nanay. Diba? And, plan a vacation. May pera ka naman eh. One thing that will help you to move on dito sa pangit na relationship na to is to plan a vacation. Magbakasyon ka. Okay? So, that is for the Libra Sun, Moon, and Rising. Ayan. Kunin na natin tong card. Grabe, napapagod na ako. Ang daming signs. Okay, so Scorpio tayo. Sa mga matatapang na Scorpio. Shuffle lang natin to. Scorpio. Uy, ano ngayon Magbo-birthday kayo. Diba? November. Birthday month ng mga may Scorpio, Sun, Moon, and Rising. So, sa mga Scorpio na magba-birthday, tignan natin. Birthday month. So, Scorpio birthday month. Dahil birthday month, let's see. General. Uy. 2 of Cups. It's about love, relationship, puso, and tingnan natin anong meron. Uy. Lovers. Uy. Scorpio. Sexy time. Maganda ang iyong relationship sa mga may Scorpio, Sun, Moon, and Rising. So, it's, parang yung general reading ng Scorpio is about love life naman siya. Parang, it talks about your love life, your partner, your relationship. And yes, mabunga ang relationship na to, sabi ng inyong reading para sa relationship. Maganda, stable. Maganda yung relationship na to. Oh, and 3 of Cups sa mga mahilig sa third party. Char lang. Masaya even though your friends are happy dito sa relationship na to. Walang third party involved. Masaya. Pero pwede din sa mga nasa polygamous relationship. Pwede din. Healthy, masaya. Well, happy, exciting. Pero wala naman ako masay kung polygamous kayo. Nasa inyo naman yan. If you want
not magulo. Madami kayo sa relationship. But your friends are supporting you. Whoever na nasa group nyo, they are supporting you. That's okay. That's fine. And career-wise, I have two of swords. Something na may hinihintay kayong timing. May hinihintay kayo na opportunity. May hinihintay kayong career opportunity, which is hanged man siya na naka-reverse. So, ibig sabihin, yung hinihintay yung opportunity na to is ito na, darating na. So, maganda na ang pera, maganda pa ang relationship, maganda pa ang buong November nyo. Scorpio season, happy birthday. Ooh. Ito yung season nyo. So, ngayong birthday month nyo is pwedeng may tao. Shuffle ko lang to. Yung birthday month ng Scorpio, sing for joy, sing your praises, heal. Yan, kanta daw kayo ngayong birthday nyo. Though that's for the Scorpio, kapatay isa kasi birthday nyo naman. Ay, dance. Sing and dance. Pack. Yan. So, isa pa sa magbo-birthday ng November is hati ng Sagittarius. Ayan. So, sa Sagittarius naman tayo. Parang may pumasok, hindi. Asawa ko siguro pumasok. Tapos narinig niya ako nagre-record kaya hindi siya nagbukas ng pintuan. Ayan. ASMR. Charot. Sagittarius. Sun. Moon and rising. Sagittarius. Yan natin yung general. Dalawa. Uy, lumabas din si Lovers. Saka Page of Swords. So, parang ko pa tayo isa. Para lang maklarify ko. Knight of Pentacles. Connect ko lang. Wait lang. Lovers, Page of Swords, and Knight of Pentacles. Sagittarius. Okay. So, something new. Someone may kakatok sa iyong buhay ngayong, this is general, not love life masyado, but this is, since sabi nga niya lovers, something sa relationship nyo, Sagittarius, may kakatok sa iyong puso. Someone na bata. Love life pa yata to. Bata and may edad na. Ayan. Ito. Wait lang.
General pa lang to ah. So, may dalawa tao. Someone na younger and someone who is older than you. Pero isa sa kanila will break your heart. Sugar daddy, saka yung talagang karelasyon mo, pwedeng ganun. But someone will break your heart. You have 5 of Cups in reverse. Kayo na pa itong 5 of Cups lumalabas. 5 of Cups in reverse. Na actually magiging okay ka naman eh. Kasi nga, alam mo yung reason kung bakit siya alis. Kung bakit niya sasaktan yung puso mo. You know the reason. At tanggap mo yun. Kasi ikaw yung may mali. And you know na itong mga bagay-bagay na to eh, mali mo. Alam mo yun. You know na mali mo. And I have Page of Cups in reverse. Ito kasing ito kasing aalis or itong magbe-break ng heart mo. Ano kasi parang masobra ka na binibigyan ka nila ng may binibigay sa'yo tapos tapos ikaw parang take for granted mo lang. Pero tanggap mo naman sa sarili mo. Alam mo. Actually, alam mo. Kasalanan mo. Alam mo kasalanan mo yun. Sa general pa lang na ano na yung love life mo. Sa money, ayun nga lang. 2 of Pentacles naka-reverse. Hindi ka kasi, it involves money, itong relationship na to. Hindi ka kasi balanse sa pere. Magastos ka siguro. More on gastos ka siguro. Pero the good thing about this kasi is, alam mo. Alam mo kasi. And I have 8 of Cups. And, ayun, kailangan mo mag-goodbye dito sa kinukuhanan mo ng pera. Baka si sugar daddy or si sugar mommy para sa mga may Sagittarius is you need to say goodbye dito sa tao na to. But it's all your fault naman. Baka plano mo na ding maging okay sa isang ka-relationship mo, which is the younger one. Baka mas feeling mo mas okay ka na sa kanya. So, you really have to leave etong older na tao even though mawala yung mga benefits mo. Ayan. You're ready. Kasi kung ano man tong step na gagawin mo na to, hindi siya yung typically pagsisisihan mo ng bongga. Kasi alam mo sa sarili mo na nangyayari to kasi decision mo din naman. So, yun. And, para sa card natin, sa mga may Sagittarius, Sun, Moon, and Rising, anong maganda sa November mo na pwede mong gawin for self-care? Para akong nasad. Pero maganda naman to, Sagittarius. Parang gumawa ka ng decision which is right for the relationship that you have, na kailangan mong iwan minsan ng mga bagay-bagay para mag-work yung relationship na gusto mo. Kasi hindi pwedeng dalawa, dapat isa lang. And you really have to let go of the other one, which is, ayun nga lang, yung i-let go mo is yung nagbibigay sa'yo ng something na ikakasaya mo. Lahat naman tayo sumasaya sa pera, bakit hindi, diba? But this time kasi pinili mo yung love, which is nice. And sabi sa mga may Sagittarius, Sun, Moon, and Rising is journal, dream journal. Isulat nyo daw yung mga dreams nyo.
Ano sabi niya? Are you? Ngayon ko lang na. Ano nakalagay dito? Are you sleeping? Isulat niyo daw sa journal niyo yung mga dreams niyo, yung mga gusto niyo. Kasi isa rin yun sa way ng pagmamanifest writing. So, i-journal niyo yung mga bagay-bagay para sa mga may Sagittarius, Sun, Moon, and Rising. Ayan. Okay. Capricorn. So, medyo mga taong dapat lahat ay planado. Tingnan natin. Capricorn sa na dapat mga bagay-bagay ay pinaplano. Yan, si Capricorn. Perfect dapat ang mga bagay. So, tingnan natin ang general reading ng Capricorn. Sorry pag hindi ako masyadong nakatingin sa camera ha. So, Capricorn. Uy, the world back. The world. Mukhang maganda ang inyong November para sa mga may Ayan. May nahulog na naman po tayong card at dalawa. Queen of Cups and Seven of Swords. Nahulog. Ang result is super positive. Nakukuha mo lahat ng gusto mo kasi nga alam mo yon yung you're doing everything with a heart. Sabi nga ni kaya with a heart ang mga bagay-bagay. And nakuha mo yung mga bagay na gusto. Nakuha mo lahat ng mga bagay na gusto mo kasi pinaghirapan mo yan. Wala kang inapakan tao, wala kang everything is fair. That's why nasa taas ka ng gulong ngayon. 'Di ba? You're top of the world. Ayan. Love life is, I have 10 of Wands na nakabaliktad. Ibig sabihin yan, lahat ng worries mo sa love life, wala ka nang masyadong worries sa love life mo. Pwede din the reason why feeling mo is ang ganda ng mundo mo ngayon kasi nga when it comes to love, chill na chill, walang mabigat, walang pabigat, walang sakit sa ulo. And you have choices as well. Marami kang choices dito sa relationship na to. If you wanna be in a relationship, pwede. If you wanna be out in that relationship, pwede. If you want to mag-level up din sa relationship na meron ka, pwede. It's your choice. Whatever you want will happen dito sa relationship na to, whether you're single or double. So, okay na okay ang iyong relationship. Choice mo yan. Sabi nga nila, if you want same sex, same gender, same it's your choice. And I have here for money, yung Hanged Man na nakabaliktad. Ibig sabihin, money-wise, wala kang problema. You know where to get your money. Alam mo kung paano magkapera. Diskarte kung diskarte, lahat planado mo. And, let's see. Isa pa. Balanse lahat ng mga bagay-bagay sa'yo, Capricorn. Kasi nga naplano mo na yata lahat. Mahilig ka magplano. Everything is nice. Ang ganda. Pak. Ang Capricorn. Para kang nagpre-prepare ng para sa birthday. December ka, diba? December, January. In fair. Ang ganda ng mangyayari ngayon sa'yo, Capricorn. So, dahil maganda ang mangyayari, gumalaw-galaw ka na daw. Movement. Galaw-galaw para hindi ma-stroke. Sabi ng iyong mga cards. So, that is for the Capricorn Sun, Moon, and Rising. So, na kanino na tayo? Uy, dalawang sign na lang.
Nakauhaw. Anyways, bago ko ituloy, temperature change pala to. Pag malamig, purple. Pag hindi na malamig, pink. So, I haven't. Parang gustong makakita, tignan kung ano tong eme ng, ano, yan siya. Diba? Fun fact lang para sa ganiyang design, diba? Tinatawag siya na evil eye. Ibig sabihin niyan, eye of, ano kasi yan? Sino kasi to? I forgot. Pero ibig sabihin yan, hindi porke may ganyan ka, wala nang may inggit sa'yo, pero yung ugali mo, ikaw pala yung inggitero at inggitera, ikaw yung chismoso, chismosa, hindi yan tatalab. So, kung may mga amulet kayo, mga ganyan, ibig sabihin yan, you have to be kind as well. Huwag din kayo magkakalat ng mga chika. Huwag din kayong masyadong mainggit. Kasi useless ang pagsuot nyo ng mga ganyan kapag kayo mismo ay masama ang ugali. Okay? So, may karapatan lang gumamit ng ganyan, honestly, is yung hindi marunong, hindi nananakit kapag naiinggit. Hindi nagkakalat ng chismosa, chismis pag naiinggit. Ayan. Yan. Kasi yung iba feeling nila, pag suot nila yan, hindi na sila tatalaban. Pero sila naman gumagawa ng chika. Diyos ko po, Lord. Ewan ko sa inyo. Ayan. Ay. Okay, sa Aquarius, Sun, Moon, and Rising naman tayo. Aquarius, Sun, Moon, and Rising. Ayan. Sa mga iba na ayaw makinig ng lahat ng signs, baka ilagay ko na rin yung timestamp sa description para hindi na kayo mahirapan. Ayan. So, Queen of Swords. Yung gate, bukas. Queen of Swords para sa mga may Aquarius, Sun, Moon, and Rising. Sabi, this month is more on thinking. More on mag-iisip kayo ng mabuti. And this one is para sa ikakasaya mo at ikakasaya ng tao sa paligid mo. So, natin. Page of Swords. Ayan. Puro swords. More on thinking. More on plano. More on, may mga pagpaplanuhan ka ngayong November, Aquarius. Puro thinking. May queen ka na, may page ka pa. May mga bago kang plano. Bago, as in bago, na gagawin. Yan natin. So, love life. Natin love life mo. Ten of Cups. Happy. With rainbow. Yan. And something new. Pwedeng bagong karelasyon or pwedeng new chapter sa iyong love life. Na new chapter which is wala kayong pakialam kahit anong, or wala kang pakialam technically kung anong sabihin ng ibang tao. Basta go ka lang sa relationship na to. Actually, this will make you happy. You are happy. And with rainbows pa nga, sabi. With celebration, with cheers. Mukhang may inuman. Charot. It's a new chapter sa buhay mo. Whether you're
in a relationship na or single ka, there's a new chapter that will happen sa love department mo, 'di ba? And sa money naman is five cards ay five cups reverse. Ibig sabihin finally hindi ka na tumitingin sa problema masyado sa pera. Nakita mo na na nakita mo na yung problema na nagbibigay sa'yo when it comes to financial. And I have here Knight of Cups, naka-reverse. Nakita mo na kung sino yung ginagastosan mo na hindi naman dapat. Nakita mo na natutunan mo na technically na wag masyadong gastos ng gastos. At kailangan mong, I can also see here na dahil nga sa new chapter nitong buhay mo, pinag-iisipan mo na rin ang mga bagay-bagay and where to spend. May plano kang maganda actually. Na kailangan mong, sabi dito sa money department is, hindi naman siya technically nagsisave ka ng money, but it's about yung mga pag-spend mo ng sobra-sobra, actually napapansin mo na and you're thinking right now positively na kailangan mong i-align yung money department mo ngayong buwan na to because ayun, may mga plano ka na pwedeng nag-involve nitong love life. Mag-iipon ka kasi papakasal ka na. Pwedeng ganun. Mag-iipon ka kasi may bibilhin ka about or may bibilhin kayo ng partner mo. Nag-iipon ka kasi pupuntahan mo yung partner mo. Mga ganyan bagay. Nice naman. Nice. Parang ang sad ko sa nice. Hindi, ang masaya ako dyan. Parang ang lang nung reading mo, parang ang straight na nag-iisip ka lang talaga, ang dami mong plano ngayon or nagpaplano ka ngayon to make everything happy sa love life mo, pati yung sa money na involved pa din yung pag-iisip mo. And build strength, sabi ng iyong card, build strength. So ayun ang para sa ating Aquarius Sun, Moon and Rising. Ayan. Now, punta tayo sa last na sign, which is Pisces. Pisces, Sun, Moon, and Rising. Ayan. Parang may tao. Ayan. Pisces, Sun, Moon, and Rising. General. Ayun na nga. Hanged Man. Ayan, Hanged Man. So, feeling nyo, you're stuck into something na hindi kayo makaalis. Na parang, hindi nyo alam yung gagawin nyo kasi na-stuck nga kayo. Which is, actually alam nyo naman talaga eh. Ayaw nyo lang siguro umalis kasi hindi nyo sure kung tama ba na yung iniisip mo na plano is okay o hindi. Parang, hindi nyo alam yung next step nyo kung mag-go ba kayo o hindi. Ayan, ang sabi ni Hanged Man. And, ayun, kulang ka sa action. So, kailangan mo na daw gawin yung dapat mong gawin. So, since stuck ka ngayon, sinasabi niya in general na, uy, wag kang ma-stuck kung nasan ka.
alam mo kung paano ka aalis dyan sa situation na yan. Wala ka lang sigurong enough, wala ka lang sigurong enough na strength to do that. Or, alam mo yun, parang hindi ka ganun ka-sure kung gagawin mo ba yung nasa isip mo o hindi. Pero sabi nung card, go for it daw. Umalis ka dyan sa situation na yan, maayos mo yan, you know how to fix it, kailangan mo lang gawin. Wag lang puro plano-plano, gawin mo din daw. Sa love life naman is, I have the Emperor. Itong relationship na meron ka, actually, stable, malakas, matibay, ayan. Hindi marupok ang iyong relationship. So, malakas, matibay, stable, and balanse. Sobrang balanse ng relationship mo. So, ayun, okay naman sa love department. Let's check yung sa money department mo, Pisces. Excuse me. 4 of Cups. Ayan. May mga opportunities na lumalapit sa'yo na hindi mo pinapansin. Maybe that's the reason why na-stuck ka. Kasi, itong mga opportunities kasi binibigay naman sa'yo, but ayaw mong tanggapin. Bakit? Bakit? But ayaw mong tanggapin yung mga opportunities na yan. Yan na nga eh. Sinusubo na sa'yo. Pinapainom na sa'yo yung opportunity, pero parang nagdududa ka pa. Parang ayaw mong kunin. Bakit? And I have here Queen of Swords ng reverse. Dating sa money department, sa mga Pisces, hindi ka masyadong nag-iisip eh. That's why nga stuck. Kasi hindi mo pinag-iisipan ng mga bagay-bagay. Siguro feeling mo, ayokong munang i-grab yung opportunity na yan. I just wanna be ganito, chill lang, relax, nasa bahay, nasa somewhere. Pero, 'di ba? Minsan problema ka na, ba't ganito na lang yung buhay ko? Parang hindi ako umaangat. Kasi nga, may mga opportunities ka na hindi mo ginagrab. May mga opportunities na binibigay sa'yo na ayaw mo naman. That's the reason why stuck ka sa buhay mo. Okay ngayon love life mo. Stable. Balance. Pero feeling mo yung buhay mo, technically yung buong buhay mo napaka-stagnant. Kasi hindi mo pinapansin yung mga opportunities na binibigay sa'yo. Kunyari, example, gusto mo ng mga kaibigan mo, kunyari lang naman, parang ang saya nila, na parang nakukuha nila lahat ng gusto nila, tapos ikaw, masaya ka naman. Kaya lang, ba't hanggang ganito na lang ba? Yan, hanggang dito na lang ba? Yun yung nasa isip mo eh. Pwede ka namang maging ganun. You just have to open your arms sa opportunities na binibigay sa'yo. Para maging happy ka, para maging with rainbows din ang drama mo, di ba? Check those opportunities na nile-let go mo. And check natin yung card mo, self-care card mo for this month, Pisces, which is drink tea. Huwag ka magkape, magtsaa ka daw. Kasakali makapag-isip ka ng mabuti. Diyos ko, huwag ka daw muna magkape. Magtsaa ka. Maiba lang. Baka sakaling yung way of thinking mo ma-wash out ni tea at makapag-isip ka ng maayos para dyan sa opportunities na yan. Oh my God, Pisces. So, yeah. That's all sa mga may signs natin. And of course, ang advice na mabibigay ko sa lahat ng mga may signs,
Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, and Pisces. Meron tayo ditong Ten of Swords. Naka-reverse siya actually. Everything will be okay. Everything will be fine. Lahat ng mga bagay ay magiging okay. And aside sa mga sinabi ko na gawin yung self-care, idagdag nyo ang movement. Galaw-galaw para hindi kayo masyadong ma-stroke. Ayan. So, yes. That ends our November reading. Bang haba, ang dami nating napag-usapan. Pati ritual. Yung ritual actually, hindi lang naman yung sign na yun yung pwedeng gumawa nun. Everyone can do that. And, ayun. So, kung gusto nyo gumawa ng ritual, it's okay. Kaya nyo gawin yan. Everyone can do that. Walang problema. And yes, so, thank you for listening to episode 2. Ano na lang to more on, kasi nga, since sabi ko nga, incorporate ko pa rin yung tarot reading, diba? So, isasama pa rin natin siya sa mga episodes. And I wanna know as well, kung mas gusto nyo ba yung ganito, magkakasama na, o gusto nyo hiwa-hiwalay. Ang ano lang naman itong magkakasama na is, maglalagay naman ako ng timestamp sa description para kung ayaw nyo pa rin, ayaw nyong pakinggan lahat ng signs. Nasa inyo naman yan. But yung iba, kung okay lang sa inyo to, yan. Pero pag mas maraming suggestion na, tita na, isa-isa na lang para mas bilis hanapin, sige, pwede naman, walang problema. So, lagay nyo lang sa comment kung ano sa tingin nyo. At yes, weekly po tayo mag-upload. So, more on, normally ang reading natin is either end of the month or first week of the month. Basta every Thursday po ako mag-upload. Ayan, kung ano man yung bigla niyang maanuhang schedule. Ayan, so, yes, thank you so much and I hope na subscribe kayo pag hindi pa, comment, like, ayan. And available na din po tayo sa Spotify. So, hanapin nyo lang yung Queen Nak sa Spotify or Houdinites with Queen Nak. Para at least kung bet nyo sa Spotify makinig, go. Gusto nyo naman dito sa YouTube, go. No problem. Ayan. Thank you so much. Drink water, stay healthy. Drink coffee if you want. Ayan. Inumin nyo lahat ng gusto nyong inumin. Okay lang yan. And be happy. Yun ang importante, be happy. So, see you again next week. Bye-bye.